I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello University me again. Ayan guys, tutunghayan natin ang ating mahal na Pangulo. Di ba nagpunta sa Cavite kahapon? Nako, talaga naman mga bes. As usual, serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Nandyan po ang kadiwa ng Pangulo. Ako, mura ang bilihin. Siyempre, sinamantala yan ng ating mga kababayan na taga Cavite. Shout out sa mga taga Cavite. Ayan. Siyempre, nandyan ang medical mission, iba't ibang doktor. Kasi nandyan si Secretary Herbosa. Yun naman talaga guys, no? Serbisyo para sa mamamayang Pilipino ang dala ni Pangulong Marcos Jr. Siya na po mismo, kasama po ang mga sekretary niya, ang naghatid ng serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Medical mission. Aba, mga bes, libreng-libre po yan. And of course, ang highlight sa lahat. Lahat naman nila, highlights Yung yung job fair. Nako guys, ang dami pong natanggap, in fairness. Grabe, dagdag trabaho naman sila. Ang daming mga kumpanya na nag-hire ng job fair guys. So, congratulations sa mga natanggap. Saan kayo makakita ang klaseng ganyang idea? 'Di ba? Sa ating mahal na Pangulo lang po yan. Saan makakita ang ganyang Pangulo? No? Malikot ang utak guys. No? At ang kanyang inaasikaso lang, yung kung paano matulungan ang mamamayang Pilipino sa iba't ibang paraan. Totoo yun. No? Wala na po siyang time sa mga yung mga pakalat, mga anti-Marcos sa social media. Kasi ang katwiran niya trabaho, no, bilang isang pangulo para sa mamamayang Pilipino, sa totoo lang. Iba't ibang mga produkto, dyan, mga tupad, tulong sa mga magsasaka, libreng binhi, mga bangka, mga traktor na yan. Naku, talaga naman, sana all, no? Ganito ang mga pangulo, ang mga nagdaan. Aba, hindi malayong umasinso ang mamayang Pilipino. Pag ganito kagaling ang skill ng isang pangulo, maparaan sa iba't ibang paraan para mabigyan ng tulong ang mamamayang Pilipino. Sinasabi nila tupad. Well, ang tumutulig sa lang naman talaga sa tupad, itong mga anti-Marcos, yan po, alam po natin yan. Hindi, ayaw nila, no? Ayaw nila mabigyan ng tulong ang mga maralita. Di ba? Hindi tulad ng pandemic. Panay yung bang hinanaing. Ang daming namatay that time sa nung pandemic, guys. Actually, sa panahon ni dating Pangulong Digong, real talk po tayo. Yun ang katotohanan. Ang daming namatay. Brutal yung EGK. Tapos namatay sa mga pandemya. Ay, grabe. Matindi. Nahirapan ng mga tao. Mahalang bilihin kasi nagsara ang mga kumpanya. 'Di ba? Walang solusyon. Ika nga. Si Pangulong Marcos Jr., kung nakikita nyo dito, mahalang ibang klaseng bilihin, not but yung mga piling produkto lang, no? Na siyempre mahal ang gasolina, mga kababayan, sa totoo lang. No, si Pangulong Marcos Jr. lagi may solusyon. Anong solusyon sa kanya? Anong solusyon niya? Yan ang kadiwa. 'Di ba? Ang kadiwa ay mura po ang mga bilihin diyan. Sa bigas 29 per kilo 'yan. 'Di ba? Alam niyo itong kadiwa na ito, kung magpatuloy, baka malulugi ang mga palengke, guys. Siyempre doon na sila bibili lahat Ayan, medyo nauhaw ang ating Pangulo. Mga kababayan, shout out sa inyo mga bes. Sa mga taga Cavite, hello po, shout out. Alam niyo naman ang Cavite, talagang malakas si Pangulong Marcos Jr. yan. Nung last election, mga kababayan, maniwala kayo sa hindi, alam po natin lahat, pinakalas karaba niya ginanap sa Cavite. 500,000 plus ang taong dumalo. Ay, matindi. Alam niyo ang Cavite, isa si pinakamaraming Marcos supporters yan. Mayroong mga DDS, but not at all, na talagang majority is DDS. Hindi po, iilan lang. No. Actually, nung last election, kung napapanood nyo guys, ang mga karaban ni Pangulong Marcos Jr., lahat sila nakapula. Kami, naranasan ko po ang karaban sa Pangasinan. Lahat kami nakapula. Bihirang mahira. Mga kababayan ang naka-green. Maniwala kayo. Nakapula sila lahat. Di ba? Kaya hinanap ko, bakit wala gaanong naka-green? Ano ba nangyari, no? So, alam nyo, sa totoo lang, aminin man ng mga DDS o hindi, itong 32 million, guys, believe me or not, mostly are Marcos loyalists and supporters. Binoto namin si Sara Duterte because of PBBM. Yan ang katotohanan. Ako, kinampanya ko si Sara Duterte dahil katandim siya ni Pangulong Marcos Jr. Actually, si Tito Soto rin talaga ang malakas that time sa BC. Siyempre, alam mo naman Marcos, mga kababayan, is malakas, no?
Hindi basta-basta po yan. So, dahil dito, ito po ang maganda sa Pangulo. Hindi lang tulong sa mga magsasaka, lahat, mga ayuda. Walang problema sa ayuda. Hindi, wala po ako nakikitang masama doon. At least, nakikita nyo, ang pera ng bayan, guys, napupunta sa magandang puntahan. Hindi tulad ng iba, gumastos ng milyon-milyon, hindi ma-explain kung saan ginastos. Di ba? Si Pangulong Marcos Jr., lantaran mga kababayan kung saan na ipupunta. Alam nyo, si PBBM, napakamitikuloso yan guys. Hindi po basta-basta po yan na magwaldas ng pera. Si PBBM, hindi na kailangan ng mangulimbat. Bakit? Mayaman na po yan since maliit pa. Hindi pa naging presidente ang ama niya, mayaman na sila. Mayaman at mayaman sila. According sa aking mga rumors na nakikita at nababasa. Ay mga source ko talaga. As in, mayaman talaga sila. Ito si PBBM talagang ito ay pinanganak. Eka nga sa may kutsarang ginto sa kanyang bunganga. Kaya naman ang puso niya, no? Para lang yan sa mamamayang Pilipino. Yan ang pakatandaan niyo mga kababayan. Hindi po nagbabago yan. Kung nakikita niyo ang kanyang pagpupursige sa mga magsasaka na lang kitang-kita niyo naman siguro, di ba? Kung gaano kahanas ang tumulong yan. So yun guys, anong kapalagayan niyo? At syempre mga bes, ang job fair. Wow, social. Galing, no? So dahil dito, mga didilis, panay ang paninira nila kay Pangulong Marcos Jr. Actually, pumupunta sila sa page ni PBBM. Grabe yung pang-aalipusta sa Pangulong Marcos Jr. Wala silang respeto. Ang babastos ng pag-uugali, ugaling kalye, askal ang ugali. Saan nagmana? Doon sa puon nilang nakulong sa ICC. Di ba? Si PBBM, hindi niya na pinapansin. Kahit sabihin mo na binabastos sa mga DDS. Ang tanong ko, saan ba? Bakit ganun, ano? Saan ba inaaway ba sila ni PBBM? Itong mga DDS na kapangit ang ugali. Di ba? Hindi naman sila inaway. Hindi ko alam kung bakit. Di ba? Hindi naman inaway ni PBBM si Sara Duterte. Siya rin na may kagagawan kung bakit nagka-issue-issue sila. Kasi kagagawan niya. Pag ang tao nagkaroon ng issue sa pagkatao niya, ibig sabihin, meron siyang hindi magandang nagawa. Siya lang ang gumagawa sa sarili niyang ikakasira. Iyan. Kaya learn and lesson yan sa mga politisyan. Tulad ni Digong, nilagay ang batas sa kamay. Kontrolado niya lahat. Ang nangyari sa kanya, isinisisi kay PBBM. Ulitin natin. Ang kaso ni Digong 2017, sinampa po ni dating Senator Trillanes at ang Makabayan Black, correct me if I'm wrong. Yun, that time na yun ay tayo po ay membro pa ng ICC. So, ibig sabihin, pasok pa sa jurisdiction. From that day, ay nag-imbestiga ng ICC ng mahabang taon, 5 taon, or 7 taon. Kasi, para makapaghanap ng malakas na ebidensya. So, dahil nakahanap sila ng malaking ebidensya, natapos ang termino ni Digong, ayun, si Digong na mismo ang nagsabi, pumapatay siya ng tao. Hinihintay niya ang ICC kung kailang arestuhin, anda siyang harapin. Siya rin ang nagsabi noon, di ba? Real talk po tayo, tayo, alam po natin yan. Ngayon, at dumating ang ICC, nakipag-cooperate ang Pilipinas through Interpol. Hindi po sa ICC, galit na galit sila kay PBBM. Bakit daw ibinigay si Digong? Bakit? May nagsampa ba ng kaso sa Pilipinas? Wala, di ba? Hindi sila makapagsampa ng kaso sa Pilipinas nung panahon ni Digong kasi walang maayos na sistema sa natin noon. Kasi kontrolado ni Digong lahat, no, 'di ba? Walang justice system noon. Tikom ang bibig ni justice system. Yung mga overkill sa EJK, hindi binigyan ng hustisya. No due process sa pagkamatay. Anong ginawa ni justice system? Wala. Kaya alam po ng dating Senator Trillanes, walang makakatulong kasi walang justice system na gumagana nung that time. So, ang ginawa nila, nagsampa ng ICC. Kasi membro tayo. Ngayon, nakatunog ito, si Dugas, alam niyang tagilid siya, ayun, kumaras ng 2019. Ngayon, ipinipilit ng mga DDS na wala na daw tayo sa jurisdiction ng ICC. Totoo naman yun. Bakit? Sinabi ba ni PBBM? Mayroon ba? Wala. Ano bang sinabi ng Pangulo? Sa Interpol lang po. Ang ICC humingi sa Interpol. Ang Interpol naman, humingi ng tulong sa Pilipinas kasi membro tayo. Dahil kung hindi natin gawin yan, baka hindi na tayo matulungan ng Interpol. Tulad ni Alice Go, kay Ernest Tevez, bakit nahuli sila? Through Interpol. Yun po yun. Yan po ang hindi maintindihan ng mga DDS. Pinipilit na isunuko daw si Digong. Hindi.
Legal po yan. Oh, di ba? Legal na legal yan. Oh, basahin nyo yung RA 9851, ang sinasabi ni Attorney Castro. O, doon sa Section 17 na sinasabi at Article 559. Nandoon po lahat. Hindi naman tayo abogado. Pero napapanood natin ang mga kilalang abogado. Galing-galing kaya nila. O, di ba? Kasalanan ng iba, isisisi kay PBBM. Bakit? Sinampan ba na kaso ni PBBM si Digong? Hindi O, si Digong lang ang gumagawa ng kanyang ikakasira. Ngayon, isisisi kay Pangulong Marcos Jr. Gumagawa sila ng black propaganda. Kasi, mga kababayan, para masira ang gobyerno. Pag matuluyan na masira ang gobyerno, kakampi ang majority sa Pilipino, ng sabi gobyerno, oras ng aklasan yan. Para maipalit si Sara na wala namang kaalam-alam sa politika, pamumuno, palpak, sa DepEd. Alam nyo na ang issue niya, di ba? Pinakamagaling na pangulo, tapos ipalit mo yung immature. Wow, edi lalong kulilat ang Pilipinas sa buong mundo. Talamak na naman ang illegal na gawain, sugal, babalik ang pugo, babalik na naman ang tukhang, patayan, EJK, kung anong puno, siya rin ang bunga. Ganun lang yun di ba? Kaya wag natin hayaan na makabalik sila sa palasyo. Di ba? Alam nyo, mayroon akong naisip, tatakbo ang mga yan para gumanti. Di ba? Na feeling nila, hinaras sila, ginigipit. Sino nang gigipit? Sila, sarili nila nang gigipit sa sarili nila. Alam natin si PBBM, hindi naman pala away yan tahimik lang, walang nang gigipit. Sila ang gumagawa ng panggigipit sa sarili nila. Kasi mayroon silang ginawa na hindi maganda. Ganun ang mga Duterte camp. Pa-victim, pa-awa effect. Matapos yung bastusin ng Pangulo, balahurain sa social media, pinahiya. Lahat na lang masamang salita. Ngayon, nagpa-awa effect kayo. Kung tutuusin, dapat naging mabait kayo kay PBBM. Siya ang alas ngayon, sinong malas? Di kayo. Inaway nyo ng inaway. Binastos nyo, pati ama niya, nakahimlay. Binastos nyo. Binantaan nyo, pugutan ng liig. Binantaan nyo ng patayin. Pati ang misis niya at ang speaker. Sabi nga ng Pangulo, kaya pala nilang kumitil ng mataas na opisyal, how much more sa mga inosenteng Pilipino. Aba, nangyari yun, guys. Sa panahon ni Digong, yung EJK, ganun din si Sara. Di ba? Siya ang pasimuno sa tukhang queen, sabi ni Mr. Las Cañas. Ngayon, yan ilalagay sa palasyo, hindi po tayo papayag. Gagawa tayo ng paraan. Papatalsikin natin yan. Sana pwersa tayo. Ako, kawawa lang, huwag kayong assuming at ambisyosa. Hindi na mangyayari yan. So, dahil dito sa Pangulong Marcos Jr., ako, sino kaya ang susunod na Pangulo? Well, huwag natin isipin yan. Kung nakikita nyo guys, shoutout sa mga Cavite, mga taga Cavite. Wow, yun. Ano yan? 400 pesos, 1,000. 400. Yes, social base. Ang laki yan, mga 394,000. Agay. Sa mga disabilities, panoorin po natin ang mahal na Pangulo. Shoutout ulit sa inyo mga kababayan. Di ba? Hindi nyo kayang pabagsakin si Pangulong Marcos Jr. Yan ang pakatandaan nyo. Bastusin nyo ng bastusin, balahurain, pinagbibintangan, kung ano-ano. Anong ginawa ng Pangulo? Wala. Tahimik, hindi marunong rumisbak. Di ba? Hindi marunong rumisbak. Pero ngayon, isang pitik lang, nagkakahul-kahul kayo sa social media. Parang mga asong ulul. Isinisisi kay Pangulong Marcos Jr. Warrantless arrest, sabi ni Sara Duterte. Excuse me. Di ba? Mas magaling pa kayo sa mga international lawyer na pinapanuuran ko. At least sila nag-i-explain ng mabuti. Si PBM kasi, walang kapatid-kapatid. Pag nagkamali ka, delikado ka. Kahapon nga, sa rally nila di ba? Sa Cavite, hindi nga siya binanggit Kasi nakikita ko yung Senator Amy talaga maka-Duterte. Hindi ko alam kung magkapatid dito si PBBM o ano nakakainis lang, nakakaarita, paulit-ulit. Kahit walang dahilan, gagawa ka ng dahilan. Ngayon, nasupalpal yan kay DOJ Secretary Remulla. Yun pa siyempre, Secretary ng DOJ yun. Kaya alam niya ang katotohanan. Naman ko mga bes, ganun pala yun kung bakit malakas ang loob nila na arestuhin si Pangulong naarestuhin si Pangulong Digong, guys. Diyan pala, nandahil dyan sa 851 na yan. 9851 Republic Act. Wow! Grabe mga bes. Tsaka doon sa sinabi nilang Article 59, Rome Statute. Woo! Naku, mahirap ang isang abogado, guys, no? Pero ang galing. Kaya may napulot na naman ako doon. Sa mga nagsasabi na illegal, ibasahin nyo yun. Para malaman nyo. Iba ang ICC kasi.
kaysa batas ng Pilipinas. Pagpalpak ang pinuno na namuno ng Pilipinas, kontrolado lahat, asahan nyo yan. Walang kwenta ang justice system natin. Pero pag ang pinuno ay fair sa lahat, pinapairal ang batas, ayan, magandang batas ngayon sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. Why? Because, mga kababayan, mas kinampihan ni Pangulong Marcos Jr. ang mga nabiktima ng EJK kaysa isang kriminal. 'Di ba? At least ngayon nabigyan ng hustisya ang mga nabiktima nga ng EJK unti-unti. O 'di ba? Congratulations. Yan po si PBBM. Mahal niya ang bansang Pilipinas, mahal niya kapwa niya Pilipino, walang political color, as long ang Pilipino ka makikinabang ka, guys. So yun, panoorin po natin ito, okay? Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Ngayon po ay kasalukuyang iniikot ng ating Pangulo ang medical booths na nag-aalok ng libreng medical consultations para sa ating mga kababayan. Maaari mag-avail dito ng mga diagnostics at laboratory services tulad ng ECG at X-ray. Namamahagi din ng DOH ng gabay sa pagrehistro ng Bill of ID, pamimigay ng bakuna kontra pneumonia, anti-infective kits at iba't ibang medisinas. Ang babago dahil sa ito ay kinakailangan. Wow! Hiyaw sila. Oh, yung saya-saya nila, oh. Sa puntong ito, ang ating mahal na Pangulo ay kasalukuyang umiikot sa mga employers' booths upang kamustahin ang ating mga job seekers. Ang Dole Job Fair ay mayroong 25 participating employers na nag-aalok ng 2,700 job vacancies na handang tumanggap ng aplikasyon mula sa 3,000 job seekers. Kasalukuyan din isinasagawa ng DOLE ang pamamahagi ng tupad payout para sa 500 beneficiaries ng Cavite. Kayo din ang DSWD ay isinasagawa ang payout ng 3,000 pesos each sa ating 3,000 4-piece beneficiaries bilang bahagi ng AIX assistance. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Nakakatuwa naman po na makita ko kayong lahat. At kayo ay nakadalo. Aba. Mukhang campaign period na talaga rito sa Cavite. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat sa... Ohoy! Maraming salamat. Napakainit naman ng salubong na natanggap ko. Maraming salamat. Lagi naman pagka ako'y dumadalo ng lalawigan ng Cavite, ay nandiyan kayong lahat at lagi nyo ako sinasalubong ng malalakas na sigaw at magagandang mga ngiti. Kaya maraming salamat po muli. Alam nyo po, ang sadya po namin dito, kaya kung makita po ninyo, kasama po natin ang mga iba't ibang cabinet secretary. Sila yung mga kalihim ng mga iba't ibang departamento. Andito po si Secretary Kiko Laurel ng Department of Agriculture. Andiyan po si Secretary Benny Laguesma ng DOLE.
Si Secretary Ted Herbosa naman ng Department of Health. Andyan po si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD. Kaya po kami nandito upang ibuo itong aming mga ginagawa na isang pagsasama-sama ng mga iba't ibang departamento upang makapagbigay ng tulong sa inyo, upang makapagbigay ng kung ano man ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Alam niyo po, ang nangyari po sa ating pamahalaan ngayon, ang aming ginagawa ay kinilala kagad namin na hindi siguro kaya ng isang departamento lamang ang problema na hinaharap ng taong bayan. Kaya tawag po namin dyan ay all of government approach. Lahat po ng buong gobyerno ay pinagsasama-sama namin. Dahil kagaya ng aking nasabi, hindi naman po DA lang, agriculture lang, kaya nang ayusin ang problema. Hindi naman po DSWD lang, matatapos na ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Hindi po kaya ng isang departamento lamang. Kaya ganito po ang aming ginagawa. Meron din po, galing lang po ako sa labas, meron yung kadiwa na pinagbibili ang mga gamit, lalo na ang bigas na napakamurang presyo. At nag-usap po kami ng Department of Agriculture na dagdagan dahil napakabilis maubos ang stock namin. Kaya sabi ko, marami pang gustong bumili, dagdagan natin para naman hindi natin masilbihan ng ating mga mura na kagamitan, mura na pagkain. Tapos kasama din po dyan, nakita naman po ninyo dyan sa likod, meron tayo hanggang sa labas, meron tayo pong mga bus na laboratory, pang x-ray. Andito po ang ating mga doktor, ang ating mga nurse, ang ating mga medtech upang tignan kung ano po ang may tutulong nila, kung sino man ang may karamdaman. Ay nandito po, hindi lamang po ang pagpagamot, pati na ang pagbigay ng mga dokumento, kagaya ng mga ID ng PhilHealth, upang hindi na po kayo mahirapan na hahanap-hanapin pa ang inyong mga pangalan, maipakita nyo kagad yung inyong hawak na ID card, maayos na kagad. Bukod pa ron, ang 4-piece naman, ang report sa akin ni Secretary Rex Gatchalian ay mag-graduate na ang karamihan ng 4-piece. Ibig sabihin, gumanda na po ang kalagayan ng kanilang buhay at hindi na po sila nangangailangan ng ganong klaseng tulong. Ngunit patuloy pa rin. Kahit na nag-graduate na sa 4-piece, meron naman tayo ang proyekto ng DOLE. Andito po ang parang job fair. Ang job fair ay doon naman sa labas, meron tayong mga livelihood project na nanggaling sa TUPAD. At ito po ay upang tumulong sa mga nawalan ng trabaho o gustong magsimula kahit na kung ano-anong negosyo ay tinutulungan natin. Doon sa labas, puro sewing machine ang nakita natin. Tapos yung pang mga iba't ibang kooperatiba na gumagawa ng iba't ibang produkto ay binibigyan din ng tulong ng DOLE. At yan po ay pinagsama-sama na namin. Ito po para naman ay hindi na po kayo kailangan aabangan ninyo yung medical mission. Tapos uuwi. Tapos sa next week, babalik na naman kayo para sa job fair. Tapos the next week, babalik na naman kayo para sa TUPAD. Pinagsama-sama na po namin at mabuti naman po at kayo'y nandito. Kaya po ako'y nadaan upang tignan at tiyakin na magandang takbo at ang inyong pangangailangan ay aming nabibigyan ng pansin, aming natutugunan ang mga problemang hinaharap ninyo. Asahan po ninyo at ang inyong pamahalaan ay lagi pong nandito, lagi pong nag-aalalay po sa inyong lahat at asahan ninyo, hindi po kami aalis hanggat kayo ay nangangailangan ng tulong galing sa pamahalaan. Nandito po kami lagi. Maraming salamat po. Magandang hapon po.
Cavite. Maraming salamat po.